Hi mga kabarda, welcome to another video at nandito na naman po tayo. Siyempre, aking kasama. Maderang baklitang mimosa, no? Nakakabuking sa kanila. Ako walang iba kung hindi ang inyong mamang pickles, ano. Sino ulit ang first time sa live recording? Para mas dumami kayo ngayon. Sino ang hindi first time? Tara, hindi na virgin. Tapos sa Zoom record, sa Zoom, ay, 138,000. Lahat yan manonood ng Until She Remembers ng February 25. February 25. Oh. Thank you naman. Starring Barbie Forteza, Miss Charo Santos, Miss Boots Anson Roa, Mr. Albert Martinez, Mr. Eric Quizon, and Miss Angel Aquino. Grabe, Oh, ikaw ganun lang lang yung naman. Available. Ano? Ikaw lang ang yung... pinanganak ng 2000, Charing. Oh. Yo, hindi. Ay, di, kasama rin namin si Vince Rillion. Vince Rillion. Ano siya? 2000, anong year siya pinanganak? Naku, hindi kami masyadong Ikaw, Pero feeling ko year mas ka ano na siya, mas Mas bata. mulat na siya sa buhay kaysa sa akin. Marunong siya mag-drive. O ano. Yung ganyan. Kasi karamihan talaga na eksena namin, nagda-drive lang talaga siya ng Yun nga sa trailer nga, Oo, nagda-drive tapos ang eh. galing, manual yung ba. Wala, amaze lang ako. Yun. Ang bilis ng Amazing Barbie. Yes! As a passenger princess ba? Yeah! Princess, Passenger yes. princess. Kasi kung meron naman magdadrive for you, Oh, exactly. bakit ka Diba? naman magdadrive? Exactly, diba? Hello, daddy. Okay, so ngayon, so pang ilang punta mo na dito? Pangalawa to. Dito, Pangalawa. dito mismo sa Basta Cafe. Yes. Pangalawang punta na ni Barbie for a live recording. Pero ngayon, letter. Letter naman. Kasi Kasi yung dati, oo eh. shooting memes. Shooting memes. Dahil nga letter writing ang Isa sa mga Milieu. core, Theme. core story ng Until She tapos may Remembers. pa Pablo Neruda kayo, ma. Diba? Panoorin niyo yung Kala- trailer. Si Pablo Neruda. Hindi niyo kilala? Ang ganda. Ganon. Dapat ganon. Mauuna ka. Ang alam ko lang kay Pablo Neruda yung ano, ito na. Yung nasa Yun nasa trailer. mismong film. Kasi yung first shot ng trailer, letter agad eh. Yes, tonight I can write the saddest lines. And to be or not to be. Ano yun? I-try nyong basahin yung mga tula ni, ni Pablo Neruda. Parang, who hurt you, Pablo Neruda? Oo, ganon. Dami na sabi na agad dito. O sige, pakilala Okay. muna tayo. Sige. Ako si Tonet at hindi actually nung na sobrang haba nung intro ko pero gusto ko lang sabihin na nung college ako, sobrang feeling ko yun yung pinaka-peak ng pagsusulat ng mga tula. Di ba nagsulat ka rin ng mga tula yes. nung college no? May ibang nagagawa ang pag-ibig ng college. Totoo. Meron pa kaming kasi may group of friends kami na nakisendan lang kami ng text message na mga, kunwari, mga isang verse ng tula, ganyan. Tapos, group chat siya. Pero ano ba tawag doon? Anong tawag doon? Group message ba yun? Parang Parang ganon. send to many, ganon? Oo. Pero, GM! GM. Yun. There you go. Gagi, hindi pa GM yung tawag dati. Hindi pa ba? Hindi. Wala lang, send to many. Ay, kasi to yun yung many. naabutan ko na. Ano ba yung naabutan mo? Wow! Naabutan ko ay Telegraph. Chika. Ano yung chika? Chika.net. Ano yung chika.net? So, ay, Libre yun. Oo, kapag walang-wala ka na talaga, chika will save the Yes. day. Kapag nasa Netopia ako, tapos wala na akong pang-text. Yes. Pero totoo yun, parang nung college, peak yun ng mga Peak ng ng hindi mga ko alam. writing ng mga kung anik-anik. Parang meron kang excuse to be cheesy and corny. Pero at that time, hindi mo naisip na corny or cheesy. Ako, elementary. Ay! Actually, ako kinder. Ayaw ba tayo? Legit, ito, totoo to talaga. Grabe, elementary. Elementary. Ito na. Kinig kayo. Favorite story ko to. Ano to? Grade 4 ako. Tapos may crush akong grade 6. Swear. Tapos, nagkasabay kami sa parehas kaming napili sa Sabayang Pagbigkas. Ay! Aray, a disclaimer. Ay! So, syempre, si ate girl pa deep kunwari, para talagang, into tayo, talagang sining, ganyan, aral, ganon, super practice, super pasok, ganyan. Di umano, pero very nonchalant. Very, mapapractice lang ako dito sa gilid, ganyan. Pero aware ako, nakatingin siya, ganyan. Bakit may ganon? Tapos, nanalo kami sa Sabayang Pagbigkas. Nag-Valentines! Eto ka na nga. Eto na nga. Oo. Pagpasok ko sa classroom ko, dun sa desk ko,
merong paper rose. Galing kay Jelena Julina Magdangal. May paper rose. Pagbukas ko, may napakahabang letter. Letter talaga. Pero, eto na. Kasi nga elementary, di ba, ang agang umarte. Sabi ng nanay ko, tigilan mo yan. So, hindi ako nakapag-reply. Pero nabasa mo. Nabasa ko, Ano pero sabi hindi sa niya letter? alam na nabasa ko. Hindi niya alam na natanggap ko. Hindi niya alam Hala, na... baka nanonood siya ngayon. Yung nanay mo palang original na kontrabida. Siya talaga. Very panghapon ang character talaga ng nanay ko. Very ganon. Yung nakaring tapat kulot. Ganon. Very ganon. Very ganon ang nanay ko. Binayaran niya ba ng 1 million yung para layuan ka? Parang di kami umabot doon. Ako pa lang yung sinabihan niya, tapos nag-stop na ako. Tapos iyak ako ng iyak. Tapos naalala ko, perfect, kasi parang halos ganon din ang Until She Remembers. Ang galing na i-ano. Na magaling ma-promote. Very good. Ganyan dapat ang pagpopromote. Ganyan. Matutuwa si Derek sa'yo. Dahil ako lang ang available. Okay. Oo, hindi ganun talaga. Kaya yung sa trailer, yung mga... kasi, di ba, never opened? Never siyang... Anong lang siya. nakasulat dun sa ano? Sa letter sa'yo? Naalala ko pa ba? Pag nag-move on na kasi ako, Uy! pero alala ko, di ba? Alala niya yung Andiyan nga story. pala yung tatay mo. Ay, sorry. Ano nga ba? Kinilig Basta, sa sarili. syempre, ako na lang naman nagpapakinig sa sarili ko ngayon. So, Ay, palakihin natin. ay, yan. sorry, hindi natin palalakihin. Hindi. So, ang nakasulat ay, hindi exact words to ha, don't quote me. Paano naman namin malalaman kung tama? Hindi, okay lang. Kunyari yan talaga exact words. Una sa Walang lahat, nakakaalam. nangyari ba talaga to? Oo. Charot. Hindi, parang ang sinabi niya ay, masaya ako na nagkasama tayo sa bayang pagbigkas, ganyan-ganyan. Hindi ko malilimutan yung mga something-something, chu-chu-chu, ganyan-ganyan. Tapos, Oh my God, ano yung something-something? ko na nga maalala. Tapos parang sabi niya, Happy Valentine's Day, ganyan. Tapos yung sulat niya, yung nagmamadali, yung alam mong nagkaklase niya sinulat. Oh. Hindi ko maalala yan, ha? Diba? Yung ganyan. Nasaan na siya ngayon? Naalala mo? Asan siya ngayon? Sparkle artist ba ito nga? Hindi! Hindi. Ang tagal na elementary. Star Magic? Anong tawag? Hindi ko alam. Matagal nung... Kasi after nun, nilipat ako ni mama ng school. Grabe yung pagiging kontrabida ng nanay mo, ah. Grabe! Lumipat ako ng school, pero kasi nung time na yun, nagka-budget, public school kasi yun. Tapos nagka-budget ako kasi nagko-commercial na ako. Lumipat akong private. Ganon din sa Until She Remembers. Alam mo, parang di na ako naniniwala. Parang scripted na ito. Legit. So doon na papasok yung Forbidden Love. Yun. So yun ang grade 5, nangyari. hindi na dun sa school ikaw nag-aral nan. Oo. Nung nag-grade 6 ako, nag-private na ako. Grabe, langit ka, lupa ka. Yes. Langit ka, lupa ka pa. Ikaw na yun. Ikaw na, boss. Ganon. Grabe yung grade 4. Parang nung grade 4, 10-20 lang yung ano ko. Inaatupag ko. Parang Andun pa rin naman ako. Pero may letter lang siya. Pero nakarating. May letter lang nga. I think ang problema ay, problemang maganda. Problema. Yan. Pero actually, hindi. Nakakalimutan natin yung detalye na grade 4 siya. Agal naman Oo, din. elementary. Pretty privilege. Wow. Talaga Yes, nga naman. O, ikaw pakilala ka. Kasi tapos. Hindi pa pala ako nagpapakita. Ako pala si Barbie. Okay, ako si JP at wala akong natanggap na letter nung grade 4 ako. Pero Pero nung high school meron na. I love it. Hindi nga. Kwento yan. Palakin. So, dun sa Until She Kasi Remembers, promise Showing Feb 25. Oh. so yung letter kasi noon, parang yung pagkakasulat pa niya doon, parang yung nagmamadali. Ay! Sorry na Habang ba? nagkaklase. Parang nagkaklase, parang Pero gano'n. hindi na natin maalala yun. Oo, ha? hindi. Hindi nyo na itatanong, no? Tapos na magpakilala. Tapos, nung second year high school Okay na, na ako, te. Okay na. nilipat na ako ng mommy ko. Wow, mommy. Mommy. Hey, mommy. I want a squirrel. At ito ang Walang Kwentang Podcast. presents Santa Jolens. Tulungan mo po kami. Featuring Barbie. of- Forteza of Forteza Kaya pa ba? Of Until She Remembers. of Until She Remembers. Showing February At 25. Cinemas Nationwide. Directed by Brillante Mendoza. Yes. Yan.
Nagulat nga ako actually na nung sinabi na Brillante Mendoza. Hindi ko inisip na love story. Oo. Yun. Actually, Yun kasi na. yung mga pelikula madalas ni Adventurous, Brillante very. Adventurous eh. Oh, Chronicles of Narnia. Wow, ganon. Okay, ito na yung letter. Sige. Okay. Yung mga letter natin ay, pwede kayong mag-send ng letter kay Santa Jolen, Santa Angge, Santo Atom, Santa Yani. Punta kayo sa Facebook group natin na ilan na? 120,000 plus. Oo. Pwede kayo mag-send ng letter doon, tapos sana mapili kayo, tapos dadautin namin kayo dito. Yes. Oh my God. Tsaka ano, 80, ilan na tayo sa YouTube? 83,000 subscribers. 83,000 na tayo sa Lapit YouTube. ng Konti na. silver. I love Mga it. ano na lang, no? 5,000? 5,200? Medyo bobo, no? Ay, at saka ano, bago na yung Instagram handle namin. At ang Walang Kwentang Podcast, Yes. para wala na silang masabi. Oo, kasi may nagko-correct pa rin na bakit may S yung stuffs. Yes, yes. Parang may S naman talaga yun. Uy, tsaka dahil ipapalabas natin to, i-release natin to ng February, babalik na namin, bukod sa, ang May Kwentang Scholarship, Yes. ibabalik na namin ang Beneficiary of the Month. So, thank you for not skipping ads and thank you for subscribing as VVIP kasi makakapagbigay tayo sa ating Beneficiary of the Month, and for the month of February, ito ang Save the Children. Yes. Wow. Yes. Ambassador ako doon. Oo. Grabe naman yung Barbie Forteza. Saving the children. One day at a time. Agree. So, Ang ganda. yun. So, thank you Wow, for thank you Yes. thank you for supporting ang Walang Kwentang Podcast, mga ka-Ellen. Let's go! Pero tuloy-tuloy pa rin yung ano Thank natin. you. Yung paparenovate. Pinaparenovate nating school. Yes, sa Batong Lusong Elementary School. Yes. Tuloy-tuloy So, pa rin. Thank you, guys. Okay, Wow, go. good job. Kasi bawal na insertions. Lo. Sa insertions. Oo, totoo. Okay, ito na yung letter. So, Santa Jolen. So, ang pangalan niya ay Gemini na best in second runner-up. Haba. Gemini na best in second Second runner. runner. Hindi first runner-up, no? Okay. Pero best. Baka dahil Gemini, kasi yung first runner-up ay yung other Yung side. other side niya. Okay. Pwede. Baka ganun. Okay, paano po ba maiwasang mahulog sa mga he-him princess? Hello po mga Direk and Barbie Forteza of Until She Remembers. Grabe yun. Sabi, nakalagay. Nakita ko tinatype pa lang. Oo. Twice na akong nagkagusto sa bay na lalaking ipinagpalit ako sa lalaki. As a woman, ayokong natatalo sa lalaki. Hano? Sorry, nung hano. Pero type ko kasi talaga mga feminine. Mapababae or lalaki. Kaya prone talaga akong magkagusto sa mga lalaking fruity. Ano yun? Fruity? Sweet siguro. Na-chika sa akin yung fruity. Ano yung Mga fruity? Gen Z. Parang, Taray! fruity ay parang a little feminine. 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 Fem. Pero fruity, Fem, feminine, okay. feminine, yeah. Okay, pero hindi ako ang lumalapit sa kanila ha. Sila ang lumalapit sa akin. Hindi naman ako nagkakagusto sa tao unless pakitaan ako ng motibo. Yung ultimate male crush ko nung high school, Hindi ako yan. Kung makatingin ka naman sa... Okay. Mabuti ng malinaw. Yung ultimate male crush ko nung high school, may mga balita noon na mga lalaki ang nakakarelasyon niya. So alam kong hindi siya straight, pero hindi naman yon deal breaker sa akin. In fairness sa'yo Yes. Cute kasi talaga siya at crush lang naman. Umamin siya na may crush siya sa akin. Sabi niya, first time niya raw mag-first move sa babae. Nabigla ako. So si Kilig, di umamin din ako na crush ko rin siya. Ba't ako kinikilig? Pinakawala. Is it inggit, I fear? I think this is inggit. Pinakawalan ko pa Para sa kanya. yung manliligaw ko that time na nagugustuhan ko na sana. Pero, ginost niya ako eventually kasi infatuation lang daw pala. Hinahanap niya yung feeling na lalaki rin ang kasama niya. Ngayong college, ganun pa rin. Recently lang, may guy friend akong binigyan ako ng mixed signals. Kala ko na makeup. Why not? Why not? Sure ako na nagkakagusto siya sa mga babae kasi sinabi niyang prefer niya ang opposite sex. Kinadal niya ako, yan na. Marupok ko. Kinadal niya ako, hinolding hands niya ako, basta marami pa kaming ginawang hindi pang friends lang. Ano ba yun? Ano ba yun? I think nagagamitan. Teka, doon lang yung usapan. Umabot tayo sa Gets natin, gamitan. so may kiss, ganyan. May kiss, Ayan, kasi kiss. pang friends lang. Oh, yan. Okay. Physical touch. Pwede namang friends lang na friends pero nakikiss. Or bumili sila ng bahay. Tama, hindi yung ginagawa ng Oo, hindi friend. ginagawa ng Nagsa-joint friends. account, ganyan. Yes. Pwede. Nagka-joint Oo, account. nagka-joint account. Nagkaanak. Oo, nag-share ng toothbrush. Hindi ginagawa ng kahit sino. May gumagawa ba dito nun?
Parang kahit naman nagka-jowa ko, di ako nag-share ng toothbrush. Parang meron tayong natutunang bago kay Barbie. Yan na ang mapipick up Yes. ng abante. Abate. Eto yun. Barbie Fortesa, nakipag-share ng toothbrush? May blind eye. Kanino? Yes. Oh, Parang mas interesting yun than this letter. yun na lang. Parang, Ako na magsulat. Ang haba ng letter. Ito na, malapit na. So, si Kilig ulit, nagka-feelings ako. Type ko naman kasi siya kasi may pagka-feminine nga. At sabi rin kasi ng... ulit-ulit naman. Oh, at sabi rin kasi ng other friends namin, ay umamin daw si friend sa kanila na may feeling siya sa akin. Pero ito na nga, malaman-laman kong doon pala talaga siya may gusto sa friend naming lalaki. Kaya ang gulo, feeling ko nagamit lang ako. Pangpaselos lang yata ako or pinang-rebound. Ewan, never namin napag-usapan. Masakit syempre. Bukod sa paano po maiwasang mahulog sa mga hihim princess, paano po ba makamove on sa kanila at sa fact na lagi na lang akong pinagpapalit sa mga lalaking lagapak ang EQ? Umabot siya. Saan galing doon? Tas ang last niya ay, hi, ha, ha. Nalimutan niya kasi mag-hi. Diba? Wala na. Tapos na yung Yun na, letter. tapos na. Wala akong mabibigay kasi hindi ko alam Hindi ako feeling... Oh, bakit bida-bida? May experience ka ba sa mga hihim princess? Hindi naman, pero feeling ko, ayoko siyang i-highlight masyado. Feeling ko, it's not about being hihim princess eh. Feeling ko yung kahit ano pang orientation yan, kay straight or hihim princess, ganyan. Yung confusion, I think yung yung gusto lang mag-rebound or parang nagagamit yung isang tao para malaman kung ano talagang gusto sa buhay. Regardless kung anong orientation. So I think it's not about the orientation of the guys. Feeling ko ate girl, medyo tatagan mo lang talaga yung sarili mo at kasi given, isa rin sa types niya yung feminine din talaga. So pero siguro more than the he-him princess, iwasan nating ma-fall sa mga hindi sure sa atin. Ganda. Ganon. Palakihin natin yan. Ang next question ko ay, na-fall ka na ba Saan? sa hihim princess? Sa hindi sure sa'yo. Grabe yung buntong hininga. Ma-fall na ba ako sa hindi sure sa akin? Oo naman. Ito ba, recent ba to? Bakit ako yung naging case study? Kasi nasolve na natin yung problema niya eh. Wala na, okay na dyan. Tapos na yung niya. Recent? Wala, sasagutin nga talaga niya. Hindi naman recent. Hindi naman Wala, recent. nagsisinungaling siya Hindi kasi nga gumaling siya recent. eh. Buti na lang hindi lie detector to. Di ka sure. Anong ma-advise mo dun sa mga, bago sila ma-hurt ng mga taong hindi sure sa kanila? Feeling ko kasi, anong tawag dyan? Yung situationship na yan, isa yan sa mga parang early signs of people who aren't sure about you. Kasi feeling ko, especially sa edad kong 30 na, kung hindi rin... Ilan taon ka na ba? 28. Okay. Ito na tanongin mo din. So, yan, yung mga ganyan, yung mga parang testing the waters, ganyan, yung mga usap-usap. Kasi parang apakadali ng love para sa akin. Or at least for me. Ako, alam ko agad kung bet ko yung guy, or kung gusto ko siya, kung ipupursue ko siya. Kunwari lang, hypothetical, marami akong manliligaw. Kunyari. Ay, sorry, hindi kunwari. O, go. Hindi, kunwari talaga. Kunwari, di ba? Pero, for sure, dun sa mga manliligaw na yun, meron akong parang mga ranking. Yes. Diba? Maganda. Kwentong maganda ito. Diba? Oh, pretty. Diba? So, in a way, alam ko kung sino yung ipupursue, alam ko kung sino yung mas re-replyan, yung ganun. Pero yung kung sa partner or dun sa other person manggagaling yun, mahirap. So, I think yan, yung mga early signs ng mga taong hindi sure sa'yo, mga situationship. So, iwasan mo yan. Yung mga pag feeling nyo, nag-holding hands kayo, tapos parang tratohan nyo friends, parang medyo mali. Diba? Pero may iwasan ba yun? Yes! Bakit yung Ito tanong naman pala may yung... meron ding may weight din yung tanong. Ako kasi si Gemini na best yung second one. Maiiwasan, feeling ko, hindi maiiwasan, pero maititigil. Kasi hindi mo naman malalaman hanggat wala ka dun eh. Hanggat hindi ka hino-holding hands, di ba? So, kailangan mo siyang ma-experience muna bago mo masabi na, teka lang, bakit
ano pa rin, bakit tropa-tropa pa rin tayo? Eh may pag ano na, kumain ka na ba? Bakit? O ano naman kung kumain na ako, di ba? Kumain ka na. Oo. Gawa mo niya. Yeah. Yung, kumain ka na ba? Ingat ka. Sa pagkain? Paano? Ingat ngumuya? Ganon. diba? Yung ganon. kumain ka na, yung mga nagtatanong ng ganyan, kumain ka na, Yes. nagagawa mo, situationship yan? O hindi pa naman? In talking stage. Talking stage. Yes. Well, tinanong ako ng nanay ko kanina, kumain na ba daw ako? So, talking stage na kami. Feeling ko dahil sweldo ng Friday. I knew it. Yeah! Bayaran na ng Meralco. Yon, mga ganyan. Share naman So, kayo. talking Puro ako stage. naman yung ano. Talking stage na situationship. Puro ako naman Wala kami ma-share. Ano, sorry. Talking stage. Talking stage, tapos situationship, tapos kayo. Dapat yun yung level. Feeling ko, ang situationship is ang bagong term ng MU. Tama ba? Yun ba yun? Yung walang label, hindi kayo official, pero bawal ba kayo makipag-date sa iba? Depende. Depende naman. So, hindi siya exclusive naman. Ganun. Pwede, pero See? pwede naman. See, so why will you do that to someone you love? Baka hindi pa love. Baka hindi pa Or love. to someone papunta you pa lang. like, someone Oo you nga. care for, Oo. diba? Baka Na parang ano lang- you leave them afloat. Afloat? Baka dahil pumapasok sa situationship, dahil nga hindi pa sigurado. So, kumbaga, para siyang dating. Di ba? Kapag dating, sinusure mo muna kung ano ba yung ugali nito. Pero mas mataas tong level than dating. Oo, yung Kasi situationship. yung situationship parang maraming beses na kayong nagde-date. Ah. Meron na kayong mas... Parang kahit papano meron na kayong... Pagod ka na ba, te? Ba't napasok na? Nakapatong dito! Parang yung situationship, may certain... Dating din siya, pero may certain commitment. Certain commitment, pero hindi... Ano ba? Hindi exclusive. Hindi exclusive or hindi level na jowa kita, Yes. jowa mo ko. Walang meet the parents, ganyan. Group dates, yun. Ang situationship. Oo. Oh. Kasama yung ibang mga dinidate? Kumbaga, Onion, ganon. Meeting de avance. Oo. Taray. Attendance to. Pinatawag ko ganyan. kayong lahat ngayon. Para isahan na lang. Kasi irarank ko kayo. So sinasabi mo, para sa'yo, hindi naman masyadong masama ang situationship. Hindi ko alam, di pa ako nakapag... Talaga ba? Kami to. Bakit? Close. Sorry. Sorry, direct. Sorry po. So, Barbie, dun sa mga... Okay. May Ah. pag ano, sige. Oh. Hindi ko alam. Hindi Kasi mo alam. parang dating... Dating yun Oo, dating. Parang nung time nga natin, sorry, nung time natin walang dating. Wala. Walang dating, ano, Ha? Meron naman, na te. hindi uso yung dating na magde-date around, manliligaw, Ah, gano'n, yes. nanliligaw siya. So, I think mas okay yung generation now, yung era now of dating. Kasi before, manliligaw, or kapag type mo ako, tapos kapag gusto mo ako, tapos gusto kita, magiging tayo na. Oo. Ngayon, gusto mo ako, gusto kita, pero pwedeng hindi tayo. Kasi, Bakit gusto niyo yun? yung ano, Ang init ang ulo! Di ba, pinapakomplika niyo yung sitwasyon. Gusto mo ko, gusto kita, pero hindi tayo. Bakit? kasi pwedeng gusto lang kita at gusto mo ako, pero hindi para magkaroon tayo ng relasyon. Bakit nga? Parang loaded yung tanong ni Barbie eh. Parang meron kang naudlot na... Oo. Sino ba yung gusto mo na gusto ka pero bakit hindi kayo? Abante, makinig kayo. Ganito kasi yun. Wow! Hindi, yung sa mga may nababasa kasi ako sa TikTok. Wow, Talaga ba? Tsaka nababasa ha? Mali Hindi na agad, napapanood. Hindi napapanood. Hindi, mga nababasa ko sa, di ba yung mga, ang audio ay hindi na, yung gano'n, yun yung audio. Gian Bernardino ba yun? Tapos convo na ganyan, tapos ang haba-haba, tapos ending hindi naman pala sila. Parang gano'n. Tapos, Trend yun ngayon? oo, Hindi yung pa mga umabot sa messages. IG. Wala pa. Kahit sa TikTok ko, di pa umabot eh. Iba yung nasa Ibang FYP. FYP. Yun, tapos yung ang ending laging parang may isang nasasaktan palagi pag situationship. Oo. Oo, kasi nung time nga namin. Di ba ganun lang? Madali lang
before Oo, or tsaka kapag ayaw. nanliligaw ka, isa lang yung nililigawan mo. Di Hindi ba? ka One at a nanliligaw ng time. marami. Oo. Tapos syempre, pag nanliligaw, best foot forward. Tapos Totoo. kunyari, sinagot mo na, quote-unquote, or naging kayo na, Doon mo naman nakikita yung red flags. doon mo makikita. Pero kayo na, so parang dahil sabi nila, Touch just move. make it work, you know. Oh, kaya ayaw ng Pilipinas sa divorce. Just make it work. Oo. Sinasaktan ka, go! Oo. Sabi. So kaya mas gusto nyo na mahaba yung getting to know para mas maano yung red flags bago ang hatol, gano'n. Yung dating, parang meron kayong mutual understanding na dating to. Isa lang tong step para mapunta tayo sa relasyon. Sa'yo, hindi. Nag-agree na nga ako, hindi na nga ako sumasagot para mag-next topic na. Wala pa hindi, malaki natin to. Hindi, di ba? Feeling ko. Oo. Tapos mamaya babalik to sa akin. Pero ano lang talaga Uuwi siya. tayo sa'yo. Oo, feeling ko yung itong situationship or yung dating around ay maganda naman yung epekto niya. Pero syempre, may disadvantage. Kasi ubos oras eh. Di ba? Parang, kunwari 3 months kayong nag-date, tapos biglang, ay, di pala. Bakit? Ba't naman? Okay lang. At least nalaman mo. Kasi bakit ang buhay hindi na lang parang Disney fairy tale? Na after a day, papakasal kayo. Yes, And you lived diba? happily ever after. Natulog ka, Oo. kinis ka, tapos kayo na. Di ba? Bakit? Kinis mo ako eh. Oh, yun. Exactly, yung mga ganyan. For example, alam natin na parang merong compatibility, sabi natin, zodiac sign compatibility, personality na compatibility, intellectual compatibility, sexual compatibility. Pero kapag hindi kayo dumaan sa stage na situationship, paano nyo malalaman kung compatible kayo intellectually and even sexually? Totoo. Parang- Kasi, Parang ang hirap na, syempre iba't-iba tayo ng iba't-iba tayo ng opinion about sex and all that. Pero, for example, hindi kayo compatible sexually, tapos nasa relasyon na kayo, wala na, nandun ka na, hindi mo, ganun pala siya. Hindi mo alam yung, hindi kayo sexually compatible. Na feeling ko, ang hirap niya i-explain ko, hindi nyo, So yan yung advice natin kay Gemini. Kasi pwede siya i-apply. Oo, Oo. Parang ang hirap kapag hindi ka sexually compatible sa partner mo, sa lover mo. And also, feeling ko, din nun, hindi kayo emotionally compatible at hindi kayo intellectually compatible. Parang iba rin yung intellectual compatibility. na ang pinag-uusapan nyo lang pag ang pinag-uusapan nyo lang madalas sa isang topic lang, parang medyo red flag yun. Oo. Or walang Walang exchange. Balikan. walang exchange. Na parang meron akong nalalaman na hindi mo nalalaman at meron ka dapat nalalaman na hindi ko nalalaman. Or So, pareho lang. secrets ba ito? So parang dapat may Bibigay. continuous learning. Yes. O yun, si Gemini, yun. Kailangan, sexually compatible. Do you agree sa sexual compatibility, sa intellectual compatibility? Yes, oo, I do very much. Kaya I think yun yung magandang dulot ng situationship or ng dating. Kasi doon mo malalaman kung meron ba kayong similarities, meron kayong differences. Right. Kaya for Gemini, magandang bagay na maaga pa lang, Nalaman nalaman na mo niya na hindi talaga siya yung bet, di ba? Totoo. Kaysa nagkarelasyon na kayo. Totoo. Kung mas ano pang heartbreak yun. Kesa yung hulog na hulog ka na, wala nang sasagip sa'yo. Oh, Ako eh. Hindi nyo Malaki kaya. natin to, JP. Kasi nung grade 4 ako, Ano pa ang advice natin bago tayo ano pa? pumunta sa ano ba yung tanong? Actually, hindi naman yun yung tanong niya, pero napunta tayo sa compatibility eh. Kasi parang feeling Pero ko pwede siyang sagot dun sa tanong na paano hindi ma-fall sa he-him, di ba? Oo. Paano, Test your, compatibility. tsaka paano po ba makamove on sa kanila at sa fact na lagi nilang ako pinagpapalit sa mga lalaking lagapakang EQ? Hindi mo na problema yun kung ang bet niya ay mga lalaking mababang EQ. Kasi may mga diba? tao talaga na parang magnet sila ng red flag. Ba't yun nakatingin sa akin? Ay, Totoo ba? Feeling mo, may magnet ng red flag? feeling ko, meron talaga. Ako feeling ko, Di ba sa pelikula? nabubuhay naman sa mundo ng pelikula. Yeah. Ako feeling ko hindi sa magnet ng red flag. Parang mahina lang talaga yung discernment niya sa mga taong mamahalin niya or gusto niya. Kasi minsan nandiyan naman na talaga, nandiyan na yung red flag tapos Nagbubulag-bulagan. si ate na, nagbubulag-bulagan. Masokista. So feeling ko hindi naman sa magnet siya, pero check din niya yung sarili niya. Baka red flag din siya. Baka mamaya meron siyang mga bagay na tinatanggap. Kasi feeling niya, hindi niya deserve ng better. Oo, ng mga green flag. You accept the love you think you deserve. Tama. Sabi yan ni Pablo Neruda, di ba? Sabi ba niya yun? Sa ano yun Pito yun, Wallflower yata yun. Sorry. Hirap Oo nyo nga. namang i-joke. Oh, yun na nga. Si Pablo nga yun, di ba? Ang gulo nyo eh. Yun. Thank you, Gemini. Ano pang gusto mong ano pang... Laks Makasongbook. Ano pang gusto mong dyan?
May dadalhin ba dyan? O sige, pag-usapan natin. Pero ano ba yung relationship niyo dito ni Ma'am Charo? Kami ay maglola. Maglola. Yes. Sino yung nanay mo? Si Miss Angel Aquino. Ah. Hindi, ganito na lang. Tatanong madaling ko na lang kung panoorin. ano na lang yung pagkakaintindi nyo sa trailer para from there, yun na lang kukwento ko para wala akong ma-spoil. Napanood Sige, ito nyo ang ba? tanong ko. So, di ba yung mga letters ay unopened? Bakit mo binuksan? See? Alam mo, isa yan sa mga key characters ng bida. Okay. Curious. Oh. Kasi kung hindi ka curious, kung iiwan mo, wala tayong storya. Tama? Tama. Tama. Walang POV susundan. Tama? Yan yung sagot. Tama naman. Kasi kung hindi natin binuksan yung huling letter niyo sa Rizal, Paano? See? paano natin malalaman na may ultimo adios pala yun? Exactly. Ang galing. Thank you, Barbie Forteza. You're welcome, guys. Thank you, then. Tiwang. So sige, i-chika mo kung para sa mga hindi pa nakapanood ng trailer. Okay, ang Until She Remembers ay isang love story. Pero, kakaibang love story siya dahil manggagaling siya sa POV ng isang 16-year-old pala dito. Oh. Yes. Tara. 16 years old, by the Hindi naman way. kami Wala hindi naman namin- tumututol. Oo. Sorry. Tulad yan. Oo. So, galing siya sa POV ng isang 16-year-old girl na medyo lost and confused siya sa true meaning of love. How it works. Yung paano mo nalalaman kung love na ba, ganyan. So, all throughout the film, makikita nyo ang iba't ibang klase ng pagmamahal. May iba't ibang klase kasi ng pagmamahal. Merong compromise, merong sacrifice, merong forbidden, hindi ba? So, at a very young age, mamumulat ang mata ni Angel, ang character name ko. Mamumulat siya sa iba't ibang klase ng pagmamahal. So, ang pinaka nagustuhan ko dito sa storya namin, ang different take namin sa love story is that at the end of the day, nanaig ang pagmamahal ni Angel sa lola niya, kay Miss Charo Santos. Kasi parang she ended up taking care of her grandmother. So parang naging reminder din siya na kayo, nakikita nyo pa ba yung mga lolo't lola nyo? Binibisita nyo pa ba? Kasi parang nung mga bata pa, parang madalas tayong makita, di ba? Tapos parang nung nagkaroon na tayo ng mga sariling buhay, parang nalimutan na natin sila. Kasama talaga sila sa pamilya natin. So eventually, ang ating mga lola, medyo nagkakaroon na ng memory loss. Di ba? So hindi na natin maibabalik yung happy memories na meron tayo dati with our grandmothers, ganyan, or grandparents. So hanggat andyan pa sila, hanggat may memory pa sila sa inyo, please keep in touch with them. Yun. Di ba spoiler yan, ma? Hindi. Hindi ba yun yung ending? Hindi. Okay, akala ko. So nakita mo yung mga letters, tapos nalaman mo na meron siyang lover who is Boots Anson Roa. Tama? Yes. Yun ang spoiler. Kita nyo? Ay, gets naman. Nasa trailer yun! Nasa trailer ba? Ako lang ba yung nasa trailer yun? Hindi, nasa trailer yun. Nasa trailer. Pero wait lang. So, Okay. pero mas kwento, hindi siya a lesbian love story, is what you're saying. It's a love story of a girl with her, grandmother. It's a love story of different types. Parang yun yung madidiscover ni Angel, na maraming iba't ibang klase ng pagmamahal. There's no one way to love a person. Okay, gets. Minsan you can love a person from a distance, 'di ba? If it's for the best, 'di ba? Kumiyak. Ayan, parang love never forgets. Until she remembers. In cinemas, February 25. Yes. Paano napunta sa'yo yung project na to? Paano kanilapitan ni Direk Dante? Tinawagan ako ni Direk na sobrang tuwang-tuwa ako kasi parang nakita ko yung huling miss call niya sa akin parang 2018. Noon na lang ulit niya ako naalala. Baka ngayon lang siya nagka-load. Pero kasi dahil nga ang mga material ng ating award-winning director Brillante Mendoza ay medyo adventurous. Favorite mo adventure? Kaya nga eh. Very adventurous. So, ngayon, sobra ako nagpapasalamat dahil sa ganitong kaganda at kabusilak at ka-pure na material, ako ang naisip niya. Sobrang pure, 16 years old. Diba? Hindi ka pwede mag-sexy. O sige, 16 years old ka. Sabi. Walang gitna eh. Ayun. And then,
literal na pinapunta niya ako sa Center Stage Production. Sa Mandaluyong. Yes, very legendary. At doon, nagchika-chika kami. Ang storya ganito, character mo ganito. Okay? Okay. Walang script. Wala siyang binigay. Chinika niya lang. Ganito. Wala lang mic. Pero ganito yung chikahan. Sana na-record mo. Ah! Sad. Di sana yun na yung trailer. Oo. Yun, ganun lang. Walang script. All throughout the film. Walang script. Yes. Wala. Yun ang working style ni Ganon siya. Oo. Derek Brillante Mendoza. Mayroon lang sigurong outline. Yes, pero siguro nasa close friends niya. So, paano? Lahat yung improv. Improv yung lines nyo. Kunwari, basta ang sabi niya, ayaw niyang nagpe-prepare yung artista. Basta, come as you are, ganyan. Tapos may araw na so direct ang gagawin natin. Sasakay ka sa bus, tapos aabot yan nagang EDSA, bababa ka, tapos cut ako doon. Puto, galing direct. Ganon. Bahala ka. Kasi ang explanation niya is, tayong mga totoong tao. Bakit? Hindi natin alam ang mangyayari in the next Yung 5 susunod, minutes, 'di ba? So yun ang gusto niya, yung talagang raw, yung lahat ng reaction mo, lahat ng hindi ka naman laging nagsasalita. So hindi siya nag-provide ng lines kasi it will make it parang masyadong acting. Ayaw niya talaga ng acting. Okay, Gusto niya talaga Real. yes, So, immersed paano? ka talaga. Chronological nyo kinunan? Hindi naman. Per location pa rin. So ako, binabase ko sa damit. Magaling. Buti ka nyo, hindi estudyante ang role ko, hindi uniform o di pare-parehas. Isa. Yun, so dami. So kapag yung light blue, bahay to, dito to galing, nanood ako ng something, okay, gets. Yung mga ganyan. Paano ka nakapag-adjust sa ganong klaseng style? Nung sinabi niya sa akin na ganun yung working style niya, na ibang-iba talaga sa nakasanayan natin lahat Oo, na may totoo. script. Na yun talaga Biblia natin doon tayo talaga bumabase. Sabi ko, okay. Basta kailangan ko lang dumating na kargado. Na sponge, ganyan. Kaya ultimo, busina ng jeep, yung reaction ko, yung ganon, yung kasi ang sensitive ko masyado. So, masyadong open lahat ng senses ko, ganyan. May langaw lang na gumaganon ako. Kasi hindi ko alam ang gusto niya ipagawa sa akin eh. So, basta open ako. Lagi lang akong sensitive, ganyan. Tapos, kaya may konti lang siyang note sa akin. Kahit papaano na-absorb ko. Ang parang na-discover ko naman na proseso na bago for me is i-incorporate ang environment and yung surroundings ko sa acting ko. Kasi wala ko ibang mapangahawakan eh. Wala akong script. Pwede akong, yun nga, kunyari pag nasa EDSA, may phone call, syempre lalakasan mo yung boses mo. Syempre iba ang volume ng phone call mo sa EDSA at sa loob ng bahay. Mga ganyan. So from there, nagkakaroon ng layers yung acting mo at hindi lang siya simpleng phone call. Totoo. Yung mga ganon. Pero sino Ma'am Charot? Alam nila yung script or hindi? Lahat kayo? Yung tula. Binigay sa kanila yung... Okay. So binigay parang sa yung kanila pinaka-backbone lang nung idea nyo sa story ay yung tula. Yes. At kung hindi ako nagkakamali, hindi kasi kami sabay-sabay, walang storycon. Hindi kami sabay-sabay kinausap ni Direk. So, lahat kami, kung ano lang yung gusto niyang malaman namin as our characters, yun lang yung... Ganda. Yes. So, along the way, nung nalalaman ko, ganon. May ganong plot twist pala, may ganong revelation, hindi ko alam. So, nakakapag-react ako nang nandun ako sa take. Oo. So kailan mo nalaman na 16 years old ka dun sa Baka sana hindi sa gitna, no? Oo. 16 ako? Parang red lipstick pa naman ako. Oh, this time I'm acting 15. Hindi! Lola kita! Ang ganda. Hindi, legit, ganyan talaga yung mga reaction namin. Ganyan talaga. Ang galing. Ganyan talaga yung mga tapos parang si Sir Albert, magkasawa pala tayo dito. Sabi niya kay Miss Angel, ganyan. Ako po yung anak niyo. Ay, ikaw yung anak ko. Ganon! First day namin ng shoot. Ang Ganon. galing. Ganon siya. In fairness, mukha ka talagang 16 dun. Totoo. Parang ang 15 eh. Oo, Thank you para so magbe-birthday na. Parang ka-receive ko lang ng letter. The paper rose. So, Yun. pinapakita lang dito na iba't iba talaga yung process ng iba't ibang director. Totoo. Yes, at kailangan mag-adapt. Kaya minsan, maganda na nakapagtrabaho ka with different collaborators. Ay minsan, meron siyang
parang nadi-discover ka na parang, kaya ko pala yun. So parang sa susunod mong project, pwede mong i-acquire yung ganong klaseng skill, ganyan. Ang dami-dami ko natutunan nung nagsushoot ako nun. Hindi rin kami nakapag-workshop. As in talagang sampa agad. Yung para kang sundalong sinabak sa gera ng kagigising mo lang. Ganun lagi. Tapos parang kada tumatagal yung shoot namin, nabubuo din yung rapport namin nila Miss Charo, nila Miss Boots, nila Sir Albert and Miss Angel, also with Direk Eric, ganyan. So parang ang hirap kasi parang karamihan ng projects na ginawa ko, lahat ng preparation nangyayari before. 'Di ba? If possible, the night before, nababasa ka ng script, 'di ba? May breakdown ka, alam mo yung mangyayari sa araw na yon, ganyan. Yun talagang sabay-sabay. Nagpe-prepare ka, inaalam mo yung storya, inaalam yung continuity mo, nang nasa take ka na. Nandun ka na sa bus. Ganon. Kaya, yes. Pero ang important dito, sa ganyang treatment, directorial treatment, dapat mahusay lahat ng artista mo. Totoo. Kasi pag medyo hindi brainy, kapag, di ba, hindi masyadong nag-iisip Sino yung ba yun? artista. Palatiin Marami. natin to. Hindi, totoo. Kapag yung artista, niraraket lang niya, Totoo. walang process, hindi niya iniintindi kung ano yung nangyayari, hindi mabubuo yung eksena ng maganda, di ba? Kasi, aminin natin, hindi naman lahat ng artista nagpe-prepare. I mean, hindi nagpe-prepare, pero hindi lahat ng artista, Hindi ready. oo. May nakatrabaho ng artista na yung line ng iba sinabi niya. So yung attendance nung ka-eksena siya rin pumirma. Yung lunch din siya kumain. Galing. Talaga. Totoo yan. Parang, base nga din dun sa di ba? Yung next na round table, kanto, Yes! ng Kamuning Film Club, kasama si Barbie Forteza. So, 3 generations of award-winning actresses. So, Barbie Forteza, nire-represent nila yung mga 16 years. Yes! And Mga below, Oo. 16 Si Miss Jody Yes. Santa Maria, at si Miss Cherry Pai Picache. So, sila yung next after ni Kyla, Maris, And at ni Elijah. Elijah. Yes, pinanood ko. Ang Tsaka yun saya. nga, yung dun pa lang dun sa round table ni na Maris, ni Kyla at ni Elijah, makita natin na craft talaga yung acting. Tsaka Parang- tsaka yung napansin ko doon, matatalino yung mga artista natin. Yes. Na nandun. Na nandun. Hindi tayo sure doon sa next. Natin lahat Yung sige. After nung next doon ko na lang siguro i-generalize. O hindi totoo yan kasi ang dami na naming nagawang mga pelikula kahit hindi as director, kahit as script con, as PA. Ang dami talagang mga artista na racket lang to. At ramdam mo IG na, story lang. Oo eh. I mean, Pero I think okay lang naman yun, na-racket lang. Pero dapat committed. Oo. Oo. Gets. Kasi So, parang- trabaho naman talaga eh. Oo, Oo. yung pupunta sa set, hindi alam yung lines. Pupunta sa set, hindi alam kung ano yung kwento, kung ano yung character. Na nakakasakit sa damdamin kapag ikaw yung director, ikaw yung writer, tapos ginugulo mo yung napakadaming panahon, maraming buwan, minsan inaabot ng taon, pagsusulat ng pelikula, pagsusulat ng script, tapos biglang dadating yung artista. Racket. Tonet, who hurt you? Sorry. Pero totoo, di ba? Totoo, yes. So, Totoo. nakakatuwa yung ganitong klaseng mga artista na prepared. At Oo. kahit yung sinabi mo na walang preparation, I think your work ethic dictates kung paano mo tinatrato yung 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 craft. character tsaka yung pelikula. Totoo. Diba? Tsaka Kahit yung, preparation. grabe yung mental preparation yan. Oo, Diba? malala talaga. Kasi hindi naman siya yung parang easy going na pelikula. Mabigat siya. So, ang challenge sa akin is magkaroon ako ng emotional continuity ng walang script. Na magbe-build up hanggang sa yung todong todong plot twist na. Kailangan mahatid ko sila doon sa journey na yon emotionally nang wala akong script. Nakaka-excite pa orin. Paano So, manonood ba kayo ng Until She Remembers? Yes! Meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 43,000. Yes! Nakaka-excite pa paano mabubuo finally yung ganong klaseng treatment ng director. Na-excite kami for you. Galing. Nood kayo mo. Kapag naalala namin, we remember. Remember. But it's February 25. Yes, in Cinemas Nation. Pakilang pelikula mo na to? This year, una naman. Pero sa kabuuan, Hindi ko na alam. grabe yung filmography ni Barbie Forteza. Oo. Tsaka, iba-iba. Yes. Yes. Amen Nag-horror naman, pa. amen naman. Yes. Nag-horror pa last year. 77. Pero hindi ko talaga makakalimutan yung Marikina. Marikina ni Barbie Forteza. Kapag meron kayong chance,
Oh, na guys. panoorin. Panoorin nyo talaga. Nagulat nga ako yung pinalabas nila ulit. Oo. Nakakatuwa. Ang I galing think talaga ni Ang ganda. Barbie. Ikaw ba, Derek, ano bang working style mo? Ang working style ko And ay... anong opinion mo sa ganyan, yung no script, pros and cons? Ang hirap na. Gusto niya kayong mag-away ni Direk Dante. I think depende talaga siya sa director at sa pelikula. Wala talagang tama at maling way of doing a film. Diba? Meron namang sobrang prepared, as in, Yes. director Shot na hindi list. pwedeng mag-adlib. Dapat word per word, Verbatim. verbatim. Pero depende siya sa ano eh. Depende siya kung ano yung nararapat para sa kwento. Pati yung acting din, di ba? Minsan, Yes. katulad nung sa'yo, parang tinapon mo lahat ng alam mo sa acting kasi ito yung kailangan nung Oo, Yung kasi pelikula. parang ano siya eh, blank canvas. Yes. So lahat ng tools mo, lahat ng pwede mong magamit, gagamitin mo na. galing, exciting, Parang winner. kailangan mo lang maging present talaga. Yes, ganun. Ganun ang nangyari buong pelikula. Galing. Okay, invite mo na sila ulit. Uli. Kung, Kasi kung nga, para bakit nila ma-remember. kailangang panoorin. Yes, opo. Actually, ano siya, napanood niyo ba yung, How to Make Million? Ang haba nung pelikula. How to How to make- get away with grandma. How to Train Your Grandma? Yes, how to get away with your dragon and Grandma. Oh, dami ang with song. millions. Ayan, so Until She Remembers po, out in cinemas February 25. Kasama ko po dito ang naglalakihang mga bituin, si Miss Charo Santos, Miss Boots Anson Roa, Mr. Albert Martinez, and Miss Angel Aquino and Direk Eric Quizon with Vince Relion, directed by the one and only Brillante Mendoza. Yes. Congratulations! Congrats. Thank you. Galing, congrats. Salamat. Sana namang pelikula sa napaka-makulay na filmography. Ay, amen. Grabe, Thank you. iningatan ni Barbie Fortesa yung filmography. Totoo. Bongga ng filmography. First film mo ba yung Marikina? Hindi naman. Hindi. First ko Puntod. Oh, Cinemalaya? Yes, Cesar Apolinario. Oo nga. Yes. Documentaries. Ganda documentaries na nagpelikula din. Yes. Galing. Thank you, Thank Barbie! you. Maraming salamat. Thank you. Congrats.